Sana'y ako na lang ang presidente, banat ni Aimee. May ambisyon na 'no, kaya pala ganito siya kay PBBM. Now we know. Hello mga ka-Marisol Templo Talks. Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang ano pa man yan, anumang oras kayo nanonood, welcome to my channel. Welcome to Marisol Templo Talks. Medyo mainit-init po ang pag-uusapan natin ngayon kasi ito nga tulad sa intro ko na ito pa lang si Aimee ay nakapagsabi na sana siya na lang ang presidente. Wow! No, ito ba ay ang kanyang pag-amin na gusto niya pala na sana pala siya na lang yung tumakbo imbes na si PBBM? Kaya ba siya ganyan sa kanyang kapatid na imbes niyang suportahan at tulungan ay kumampi sa kabila, sa kalaban? Hala, uy, anong nangyayari kay Aimee? Alam mo yung may kasabihan, di ba, na nahuhuli ang isda sa bibig, diba? So galing sa bibig niya, sana daw siya na ang presidente. Di ba kung ano-ano yung nasa puso at isipan natin, lumalabas yan sa bibig eh. Kaya pala, no? Personal ko lamang po itong opinion ha, kasi kung wala siyang pangarap o kagustuhan na maging presidente, hindi niya babanggitin yung ganung bagay. Kasi kung wala siyang plano na, wala siyang, sa akin lang, opinion ko lang po, na makikitaan ko siya ng sa palagay ko ay inggit sa kanyang kapatid. Kasi may ambition pala siya na mas mataas kaysa pagiging senadora. Ang kaso, di sana sinubukan niyang tumakbo, malaman niya kung maging presidente siya. Si Bongbong ang lumabas at hindi siya yung tumakbo Anong magagawa natin? Pero, grabe talaga itong si Aimee, na nagawa niyang kontrahin, kalabanin ang sariling kapamilya, nagawa niyang siraan, nagawa niyang kutyain, tuligsain yung pamumuno ng kanyang kapatid na dapat bilang kapatid ay nakasuporta siya at nakaalalay, pero nasaan siya? 'Di ba? Kinakalaban niya ang gobyerno. Anong klase, 'di ba? Kunyari sabihin niya na para daw sa taong bayan. Well, yung taong bayan na ang maghuhusga din sa kanya, anong klase siya? Kasi kahit na anong mangyari, kahit man lang delikadesa, kasi importante na nakasuporta ka sa pamilya mo kasi wala namang ginagawang masama yung kapatid niya. In fact, maganda yung magiging ginagawa ni PBBM ngayon kasi 'di ba nakikilala tayo all over the world, maraming mga investors nang dumarating, maraming mga kapanalig na tayong nakakausap niya, napupuntahan niya. Kung si VP Sara ang maging presidente, kaya ni VP Sara yung ginagawa ni PBBM na pakikipag-usap sa iba-ibang presidente, sa iba-ibang bansa, sa iba-ibang mga high-ranking officials. Kaya niya yon na kung mismong sa Pilipinas pa lang, uutal-utal na siya at iba-iba ang mga sinasabi niya. O, di ba? Well, anyway, going back kay Aimee, talaga naman itong si Aimee, grabe. Nasabi niya ito pala dahil sa yung kakulangan ng tinuligsa niya yung kakulangan daw ng pondo sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge, yung nag-uugnay sa Leyte at Samar. Sinabi niya na deadma daw ang DPWH at ang pinsan ni PBBM na si Martin Romualdez ang Speaker of the House. Na ito ay baluarte niya sa Leyte, taga Leyte si Martin Romualdez. At sinabi naman ng Kamara na dito pahiya si Aimee kasi sinagot siya ng Kamara na ano ba ang nagawa mo? Ano ba ang ambag mo, Aimee, sa bansa? ano daw ang ambag ni Aimee sa bansa? Nakakahiya yun, nakakawalang pagkatao na sinusupalpal siya na kung ano-ano pinagsasabi niya, yung feeling niya na dahil sa pakikipag niya sa Senado, na
pilit niya na Free Duterte daw, yung, di ba? Kasama siya doon eh. Yung pilit niyang ipinagtatanggol at kinakalaban ang administrasyon sa paghuli at pagkakakulong ni FPRRD sa The Hague. So, doon siya nagsimulang lumabas yung totoong kulay niya, no? Anyway, sa akin ay opinion lamang po ha. Opinion ko lamang at ito naman po talaga nangyayari. Di ba? Na, imbis na kampihan niya yung kapatid niya, nandun siya sa iba, sa kalaban. So, yung kapatid niya na pilit pinapabagsak, sinisiraan, pilit na ginagawa ng paraan para masira ang administrasyon, doon siya kumakampi. Doon. Diba? So, ano daw ba ang nagawa mo para sa bansa? Ano daw ba ang naging ambag niya sa Senado? Oh! Ano daw ba ang naging ambag ng senadora? Sabi ng Kamara. Nakakahiya yun, ano? Ay, nako, talaga itong si Amy. Pero alam nyo, sinabi naman ng House spokesperson na si Princess Abante na ongoing naman daw po pala yung pag-aasikaso ng pondo para sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Kaya itong si Amy ay nagdadadada, no? Parang gusto niyang lagi ngayong magmagaling, ano? Yun ang nakikita ko ha. Ewan ko kung anong nakikita niyo po, ano. Kasi yun ang nakikita ko, sige, naoobserbahan ko. Nagmamagaling siya ngayon pagkatapos ng mga nangyari sa Senado na yung sa impeachment case ni VP Sara, di ba, na hindi natuloy pa, na pause dahil yung remand, di ba, na hindi naman tinanggap ng Kamara, ng prosecution panel, hindi naman tinanggap, di ba, waging-wagi na siya doon, nagbubunyi na siya doon. At tapos ito na naman, nagmamagaling na naman siya sa San Juanico Bridge issue nga. Di ba noong mga nakaraang taon, si FPRRD ang presidente, bakit hindi nila naayos? Bakit hindi nila nagawa ng paraan? Bakit hindi nila na-imbestigahan? Hindi nila na-check kung maayos pa ba itong tulay na ito? Bakit ngayon? Bakit ngayon, grabe ko siyang tumulig sa, di ba? Dapat noon pa inayos yan eh. Alam naman natin ang San Juanico Bridge, makasaysayan din yan. Kasi ito ay nagdudugtong nga sa Samar at sa Leyte. At noong panahon ito ni Marcos Sr., ba? At ito ay kailangan itong pangalagaan at maipagpatuloy ang rehabilitasyon para, di ba, in the future, maayos pa siya at ligtas ang mga dumadaan dito, mga sasakyan at tao. So, kasama na tao, siyempre. Siyempre, laman ng sasakyan ay tao. Siyempre, ang protection ang importante. Ang nakakapag-ano lang, bakit ngayon siya nagningiyaw-ngiyaw? Ano? Grabe talaga to. Sana'y ako na lang ang presidente. O, kayo po ba, anong masasabi nyo tungkol sa bagay na yan? Tungkol sa mga ganitong actuation at demeanor ni Amy Marcos? Sa akin may ambition siya. Lumalabas na ganun eh. Well. Kung talaga namang nakalaan din para sa kanya, di ano rin siya, tawag nito, in the future, pwede naman siyang tumakbo bilang presidente, di ba? Kung lumabas siya, why not? Coconut. Oh, di ba? Alright, thank you so much for watching. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, and comment down your opinion, syempre. And most of all, paki-share. Ano po, para dumami tayo at maraming makapanood nito. And maraming salamat po sa mga loyal supporters and subscribers ko na talagang paglabas pa lang ng aking video ay pinapanood na nila. Alam niyo na po kung sino kayo. Thank you so much. Thank you. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching. God bless you, and see you in my next vlog. Bye for now.